Hello again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Hindi nga po napigilan ng mga aktres na sina Miss Ann Curtis at Nadine Lustre at ang TV host na si Miss Bianca Gonzalez magbigay ng salubik kaugnay nga po sa mainit na issue ng maanomalyang flood control project. Ito nga po ay sa gitna ng pagkabunyag na ilang malaking construction companies ay konektado nga po sa ilang politiko na nakakuha nga po ng bilyong pisong kontrata mula sa Department of Public Workers and Highway, tinatawag po itong DPWH para sa mga proyektong flood control, kalsada, tulay at mga gusali. Ngunit lumalabas nga po sa na kinurakot nga po umano ng ilang construction at development companies ang bilyong-bilyong pondo para sa nasabing proyekto. Dahilan kaya magpahanggang ngayon ay marami pa ring lugar sa bansa ang nalulubog na po sa baha tuwing may bagyo at umuulan. Isa nga po sa kilalang personalidad na nagpaabot nga po ng kanyang pagkadismaya sa laganap na korupsyon ay ang It's Showtime host na si Miss Ann Curtis. Sa ex nga po na dating Twitter nito nga po kahapon po August 28, 2025, binalikan nga po ni Miss Ann ang naging spell ng veteran Kapuso broadcaster na si Miss Jessica Soho sa kanyang programang Kapuso Mo, Jessica Soho o tinatawag na KMGS noong August 24. Sa episode nga po na ito ng KMGS ay tinampok ni Miss Jessica ang controversial at pinag-uusapang maanumalyang flood control project ng DPWH. Bahagi po ng features ng Kapuso Mo Jessica Soho ang eksklusibong panayam nga po ni Miss Jessica kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa sa mga tumutup sa kontrobersyang ito. Dito nga po isiniwalat ni Magalong ang mga anomalya sa proyekto ng gobyerno. Aniya, malaking porsyento ng bilyones na nakalaan para sana masolusyonan ang problema sa baha ay napupunta lamang sa mga kickback ng mga politiko, constructor at opisyal ng DPWH. Sa last spell nga po ni Miss Jessica, sinabi niyang hindi bagyo at baha ang magpapalubog sa Pilipinas, kundi kasakiman ng mga nasa kakatungkulan. Aniya nga po, when Ma'am Jessica Soho said, hindi na pala baha ang magpapalubog sa ating bayan, kundi kasakiman, ang sakit. Si Miss Ann Curtis ay isa sa kinikilalang top taxpayer ng Pilipinas. Patungkol nga po sa pangungurangkot sa buwis ang sambayan ng Pilipino ang hinain naman po ni Ms. Nadine Lustre. Sa panayam nga po sa kanya ng News 5 nito nga pong Huwebes noong isang araw po, August 28, hindi napigilan nga pong ihayag ng aktres ang kanyang galit nang malamang napuntas lang sa bulsa ng constructor ang inang politiko ang budget para sa flood control project. Ayon nga po kay Ms. Nadine Lustre, hindi na siya nagtataka kung bakit maraming Pilipino na ngayon ang nagrereklamo at gustong tugisin ang mga nasa likod ng korupsyon. Saad nga po niya, I think obviously people are going to react kasi with everything that's going on like the typhoons with the flood and everything, people are not seeing any improvement. So obviously naman po, mali talaga, maling-mali po talaga. And I'm really sad seeing that people are really struggling and are going through all of these things like losing their homes, like even losing their pets, livelihood just because we can find a solution for it. Tapos syempre nakakagalit at nakakalungkot na makita na yung binabayad natin mga buwis. Sa ganoon lang po napupunta. So I am not really very much updated on whatever it was going on. I am however aware of the budget of the flood. Pero yun na nga, nakakainis lang po talaga. Ang mga luho ng anak ng korap na politiko naman ang binigyan din ng kapamilya TV host na si Miss Bianca Gonzalez. Sa kanyang ex-account nga po, ibinihagi ni Miss Bianca ang nababasa niyang post online patungkol sa marangyang buhay ng mga anak na opisyal na biyo-biyong halaga umano ang kinukurakot sa kaban ng bayan. Mababasa po natin nga sa tweet ni Miss Bianca, "My feel felt with post of the lavish lifestyle of kids of corrupt official and here we are, mga walang generational wealth o nakaw na yaman na kumakayod araw-araw na minsan nahihiya pa nga po mag-post ng travel o nang nabili kasi nga po baka sabihing mayabang ang dating, paano ba to?" Hindi nga po ligid sa kaalaman ng iba na kabilang sa mayon, binabatikos ay ang singer at lifestyle vlogger na po si Claudine Co. Si Claudine Co ay anak ni Christopher Co, ang co-founder ng Edgestone Construction and Development Corporation. Tiyuhin naman siya ni Saldi Co, ang Chief Executive Officer ng Sunwet Group ng companies. Kapwa kabilang ang dalawang kumpanya sa nangungunang 15 construction companies. Sa listahan nga pong inilabas ni Mr. President Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha nga po umano ng kontrata mula po sa DPWH para sa iba't ibang proyekto mula sa 2023 hanggang 2025.
Question ngayon ang mga maranyang pamumuhay na pinakita nga po ni Miss Claudine ko sa kanyang Claudine YouTube channel or Instagram page. Kabilang na rito ang pagbibiyahe nila ng kanyang pamilya sakay nga po ng private plane. Madalas, sa pagbabakasyon sa iba't ibang bansa at sa pagsusuot ng designer clothes at paggamit ng branded bags na umaabot nga po na milyon-milyon ang halaga nito. Samantala, mabilis na maumani ng suporta mula sa netizen ang naging payag nga po ni na Miss Ann Curtis, Miss Nadine Lustre at Miss Bianca Gonzalez. Marami sa mga ito nagpahayag ng paghanga sa tapang ng tatlong celebrity sa paggamit ng kanilang platforma kasabay ng pagdami ng mga nananawagan ay masusing imbestigahan laban sa umano'y katiwalian sa flood control project. Samantala, dumako naman po tayo sa iba nating showbiz update. Nasa London nga po ng United Kingdom na nga po si Miss Kim Chiu para sa ASAP England show on Saturday nga po. Nagaganapin nga po ito sa August 30 sa BB Pulse Live Birmingham. Nagsushoot nga po kasi ng Spell Around London ang grupo mina Miss Kim, Donnie Pangilinan, Bel Mariano, Darren Espanto, Edward Barber at Mr. Droby Domingo. Isa nga po sa mga lugar na pinuntahan nila ay ang Notting Hill. Nag-alaad Julia Roberts nga po itong si Miss Kim Chiu sa harapan ng The Notting Hill Bookshop. Nagpictorial din doon si Miss Kim kasama si Miss Hasmin Palera, isa sa mga boss nga po ng ASAP natin to. Ang bookstore nga po na iyon ay very famous dahil isa iyon sa mga location ng Notting Hill movie ni na Miss Julia at Hugh Grant. Ang mga tourist na nagpupunta sa London ay kadalasan pumupunta sa nasabing bookstore para po magpa-picture. Dumako naman po tayo sa pinakahuli natin showbiz update. Napansin nga po natin ang ginawa nga po ni Miss Bea na pag-like sa isang social post nga po tungkol sa prenup agreement ng bagong engaged celebrity couple na si Miss Taylor Swift at Travis Kiss. Isa po ito si Miss Taylor Swift na ating kinababaliwan o sinasabi nating super fan po tayo ni Miss Taylor Swift. Naging fan na nga rin po tayo ni Miss Taylor Swift dahil nga po ito po ay gustong-gusto ni Miss Catherine Bernardo na iniidolo natin. Si Miss Bea kasi pinusuan ang latest Instagram post ni Hailey Sack aka Miss Dow Jones kung saan nirepost ng financial expert social media influencer ang trending proposal photo ni na Miss Taylor at Mr. Travis na may caption na "When his 6.5 rules for your career and doesn't mind that your lawyer drafted to stronger prenup the whole has ever sent." Komento pa nga po ni Mrs. Dow Jones sa IG nito, "Is a love story baby, just saying my assets are protected." Kung mapapansin nga po natin, sang-ayon po itong si Miss Bea sa finance expert media personality na dapat na magkaroon ng prenuptial agreement ang tinuturing na pinakamayamang international entertainer sa mundo bago ito magpakasal sa fiancé nito. Binalikan naman po ito ng mga netizen ang naging issue noon ni Miss Bea at Mr. Dominic Roque tungkol sa naudot na kasal nila matapos mapag-usapan ang bonggang wedding proposal ng dalawa. Ito pa po kung magkapagkomento nga po ang mga netizen sa isang social media forum, akala mo alam na alam nila ang dahilan ng breakup nga po ni Miss Bea at Mr. Dominic Roque noon. Karamihan po kasi sa atin nakita o nabasa na nagsasabing tungkol din sa usaping prenup agreement ang naging dahilan ng hiwalayan ni na Miss Bea at Mr. Dom. Yes po, usap-usapan nga po yun daw po ang dahilan noon ng kanilang paghihiwalay. Pero wala naman po nagpatotoo. Usap-usapan lang po ito ng mga netizen o sabihin na natin ng mga iinang basher. Pero sa ngayon, nakikita naman na natin na masaya nga po itong si Miss Bea sa bago nitong boyfriend. Kaya wag na po natin silang ungkatin o wag na po natin ungkatin yung mga nangyari noon kay Miss Bea at kay Mr. Dom. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for